sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa panimula ng ating pag-aaral. Tayo po muna ay sumandali umawit sa Panginoon. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you and encourage someone else to sing along. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you and encourage someone else to sing along. Singing praise the Lord. 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 Hallelujah. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. So let me go po. Singing praise the Lord. 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 Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na laging unahin kayo, Panginoon. Sa araw-araw. Imbis na ang lumabas sa amin ay pag-aalala sa paggising, Panginoon, o pagiging balisa, o pagiging mareklamo, kundi ang lumabas sa aming labi, Panginoon, kahit sa aming kaisipan ay pangapapuri sa inyo. Pinagkalooban niyo kami ng bagong pagkakataon na mabuhay, maglingkuran kayo, magawa ang inyong kalooban. Salamat po sa inyo. Muli, iniling namin ang inyong pagsama, pagkabay sa oras na ito, kayo lamang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Gandang umaga po sa bawat isa. Ipagpapatuloy po natin ngayon ang ating pag-aaral sa aklat ng Titus. Tapos na po tayo sa chapter 1. Salamat sa Panginoon. Ngayon ay chapter 2 na po tayo. So, buksan po natin ating Biblia, chapter 2. Nung nakaraan ay pinag-aralan natin, sa chapter 1 na pag-aralan po natin yung tungkulin ni Titus
no, na pinagawa ni Apostol Pablo. Una ay mag-assign siya ng mga bagong mga leaders, mga elders, no, at pinakita doon kung ano yung mga requirements. Pangalawa naman ay kailangan kumprantahin yung mga huwad na guro, no, yung mga false teachers na nagtuturo ng mali dahil nagkaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng mga Kristiyano na tulad sila dahil dun sa mga maling katuruan, no, at mga maling pinapakita ng mga huwad na guro na ito. Nagkaroon ngayon ng pagbabago sa pamumuhay ng mga Kristiyano noon, no, imbis na marami silang maakay dahil sa kanilang mga kilos, mas ang nagiging tingin pa ng nakararami sa Crete ay parang pare-parehas lang sila, yung mga Kristiyano at mga di-Kristiyano, dahil sa pamumuhay nila ay naging parang pare-parehas na lang, no? At naging malala ang naging epekto nito sa mga mananampalataya, lalo na sa salita ng Diyos. Una, yung salita ng Diyos ay hindi na parang nasisiraan na. Pangalawa, naakusahan sila. Pangatlo, no, hindi na nagiging maganda sa paningin ng tao yung mensahe ng Panginoon, yung salita ng Diyos, lalo dun sa mga taga-Crete, no? At alam po natin, mga kapatid, kung ang ating pamumuhay, no, bilang Kristiyano, lalo na yung mga bagong mananampalataya, no, na naging Kristiyano, lalo na yung mga kilalang mga hindi mabubuting tao noon, tapos naging Kristiyano, ngayon yung mga kapitbahay, titignan sila, no, at sasabihin kung yung kilos ay ganun pa din, walang pagbabago, o kahit sa mga matatagal ng Kristiyano, no, they proclaim na sila ay mga Kristiyano, pero yung kanilang kilos ay makamundo pa din, no, na pagsasalitaan sila ng kanilang mga kapitbahay, sasabihin, yun ba yung tinuturo ng mga Christian na ito? Parang walang pagbabago, parang wala namang nagbago, ganun pa din naman yung kilos, mataray pa rin naman. Ganun yung nangyayari sa Crete. Kaya sa chapter 2, magbabanggit si Apostol Pablo dito na dapat na maging kilos ng mga tao, mga Kristiyano sa panahon na iyon, no? Yung ano yung dapat na maging kilos ng tunay na Kristiyano. At si Titus na isang kabataan na magtuturo dito sa kanila. So, punta tayo sa chapter 2. Basahin natin sa verse 1. Sabi dito, "Ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naayon sa wastong aral. Ang mga nakatandang lalaki ay turuan mong maging mahinahon, marangal, marunong magpasya kung ano ang nararapat, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis." Una niyang tinuturuan dito ay ang mga matatandang lalaki, no? At sabi dito, yung mga matatandang lalaki, nakakatandang lalaki na lang, no, ay dapat turuan na maging mahinahon. Sino po ba yung mga nakakatandang lalaki dyan, no? Yung mga lalaki talaga po na mabilis magalit, yung iba ay hindi naman ganon, pero ang mga lalaki ay dapat turuan palaging maging mahinahon, marangal, makita yung marangal na pamumuhay sa atin. Pangatlo, sabi dito, marunong magpasya kung ano yung nararapat. Mga lalaki ay kilala din sa pagiging basta-basta na lang, lalo na sa kilos. Sabi nga sa pag-aaral, yung utak ng lalaki at babae kakaiba. Yung sa lalaki parang isang box lang, sa babae parang maraming box na nagkakakonekta. Madalas tayong mga lalaki ay merong ugali na pagdating sa pagdesisyon, no, yung mga bahala na si Batman, no. Ganang magdesisyon, basta-basta lang. Pero sabi dito, dapat tayong dapat marunong magpasya kung ano yung nararapat. Mababanggit pa yun sa mga susunod at tutuunan natin ng pansin mamaya. Sabi pa dito, matatag sa pananampalataya. Napaka-importante, lalo na sa mga ama ng tahanan, na kanilang ama, lalo na kung sila ay Kristiyano, ay matatag sa pananampalataya. Kung ang ama ng tahanan ay Kristiyano, madali na lang maakay yung kanyang pamilya, patungo din sa pananampalataya. Kaya napaka-importante na yung isang ama ng tahanan, isang
nakakatandang lalaki ay matatag yung pananampalataya, no? At alam din po natin yan, mahirap naman kung yung iisa lang yung mananampalataya sa sa isang pamilya, tapos yung hindi pa mananampalataya, isa sa mga hindi mananampalataya yung mga tatay. Napakahirap hikayatin. Pero pag yung tatay yung naunang makakilala sa Panginoon, napakadali na lang hatakin yung the rest of the family. Sunod, matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Sa pag-ibig, napaka-importante, pati sa pagtitiis. Sunod, sa verse 3. Ngayon naman, ang tututukan dito ay yung mga nakakatandang babae. Sabi dito sa verse 3, ganoon din sa mga nakakatandang babae, turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Huwag silang mapanira sa kapwa. Okay. Pag may nakita kayong tatlong mga nakakatandang babae na nagkupulan sa isang sulok, ano yung una nating maiisip doon? Ano yung una nating naiisip? Ano yung una nating isip pag mayroong mga grupo ng mga kababaihan na sa kalye, tipon-tipon? Ano yung una nating naiisip? Tapos nagkwentuhan. Una, nagkikipag-chismisan. At sabi dito ni Apostol Pablo sa verse 3, turuan mo silang huwag silang mapanira sa kapwa. Pag nagchichismis, no, wala naman totoong facts na lumalabas nun pag chismis eh. Kaya nga chismis eh, puro parang haka-haka lang. At sinasabihan sila ni Apostol Pablo, no, yung mga nakakatandang babae doon na huwag maging mapanira sa kapwa. Imagine niyo yun, noon pa man pala meron ng mga ganon. At nakakatuwa niyan kasi sa babae lang siya nabanggit, hindi siya in general. Talagang specified si Apostol Pablo, sinabi niya yun sa mga babae. Talaga palang likas iyon sa mga kalalaki, sa kababaihan. Bukod pa dyan, itong nakagulat. Sabi dito, at huwag silang maging mahilig sa alak. Teka lang, pastor, bakit sa mga lalaki hindi nabanggit yun? Yung hilig sa alak. Tapos pagdating sa mga nakakatandang babae, biglang lumabas yung huwag maging mahilig sa alak. So nung panahon pala nito, no, yung mga kababaihan doon mas talamak pa sa alak kaysa sa mga lalaki. Kung ating pag-aaralan yung tradition ng Crete ng panahon na ito, mas marami nga talaga yung mga babae na na talamak sa alak. Kaya kung pag-aaralan natin, makikita nga natin yun. Pero imagine, mas natalo pa ng mga babae yung mga lalaki pagdating sa inuman. Sunod, dapat ay ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang nakababatang babae. Ngayon naman, isa pang tungkulin na binanggit dito ni Apostol Pablo para sa mga nakakatandang babae, maging halimbawa, magturo, no, para saan? Para sa mga nakababatang babae. Ano yung dapat nilang ituro? Na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Nung panahon nung sa lugar ng Crete, nung panahon na ito, yung mga babae mga takot sa responsibilidad. Madalas pa nga ayaw mag-asawa, at yung iba naman pag nag-asawa ay pabaya naman sa pamilya. Kaya si Apostol Pablo, tinuturuan sila, sinasabihan sila na sabi dito, turuan na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Na mahalin ang kanilang pamilya. Sabi pa dito, marunong magpasya kung ano ang nararapat. No, nabanggit na naman yan. Mamaya tutukuyin po natin yan. Sunod, malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait, at nagpapasakop sa asawa. So, halos lahat ng nabanggit dito ay patungkol sa isang mabuting asawa, mabuting nakababatang babae. Kailangan malinis ang isipan, no, para makaiwas din sa pag malinis mo kasi yung isipan natin, katulad ng nabanggit ko, yung
pinag-aralan natin yung sa to the pure, all things are pure. Kapag malinis yung isipan, hindi ka basta-basta makakahanap ng mga mali, no, sa mga bagay na nakikita. Pero kung yung isipan ay marumi, yung konsensya ay marumi, madalas ka makakikita ng mali kahit hindi naman mali. At para makaiwas sila, no, sa naging ugali ng nakatatandang babae, sinasabihan sila ni Apostol Pablo na maging malinis ang iyong isipan. Sunod, masipag sa tahanan, no? Number 1 na kailangan din, no, sa pagkakaroon ng asawa o pagkapamilya, kailangan masipag sa tahanan, mabait, no? At nagpapasakop sa asawa. Yung mga panahon na ito, katulad nga na nabanggit ko kanina, dahil ayaw nilang responsibility, hindi na rin sila nagpapasakop sa kanilang asawa. Sunod, upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. Yun yung unang dahilan kaya bakit sinabi ito tinuturo ito ni Apostol Pablo, upang hindi mapintasan sabi doon, hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. So sa pamamagitan pala ng ating kilos, maaaring mapintasan yung salita ng Diyos. Na kahit magsuot ka ng t-shirt ng mga verses dyan, pero yung kilos naman ay hindi ayon sa salita ng Diyos, napipintasan ito. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, ayusin niyo yung inyong kilos, no? Sundin niyo ito para hindi mapintasan yung salita ng Diyos na tinuturo natin. Yung isang dahilan. Sunod, ngayon naman sa nakababatang lalaki, na magpasya kung ano ang nararapat. Magpasya kung ano ang nararapat. Mga sumusunod pa dyan. Ngayon, ilang beses na sinabi ni Apostol Pablo yung turuan sila na magpasya kung ano ang nararapat. Sa original na salin, no, ang ibig sabihin po nun ay magpigil, turuan na magpigil sa sarili. Bakit naman, Pastor, ang babaw ng pagka-translate dito? Turuan na magpasya kung ano nararapat. Kung hindi kasi natin kayang pigilan ng ating sarili, kung wala tayong disiplina sa ating sarili, hindi tayo makapagpasya kung ano nararapat. Kagabi, nakapagsalita ako sa mga nag-Bible study tayo sa mga kabataan, no, at nabanggit ko doon, mga kabataan ay mga impulsive kung magdesisyon, impulsive kung kumilos. O madalas nakabase sa kanilang emosyon, no, yung kanilang pagkilos, pagdesisyon, paggawa ng anumang bagay. Paggalit ang kilos. Pag masaya ang kilos. No? O pag nagdesisyon, kaya nga minsan, iba, huwag mo muna ako pagdesisyonin pag galit, no? Huwag mo muna akong pakilusin pag tinatamad, ganyan. No? At kung hindi natin kayang pigilin ang ating sarili, no, madalas tayong mabibigo o magkakamali sa ating mga desisyon. Kaya ang pagka-translate din dito, matutong magpasya kung ano ang nararapat. Ngayon, kung to be able to attain that utos, yung utos na iyon, na sinasabi ni Apostol Pablo, kailangan matuto tayong magpigil sa sarili para makapagpasya tayo kung ano yung nararapat. Matutong magpigil sa sarili. Sunod pa, ngayon naman ang tinutukoy dito si Titus, no? Kasi isa siyang kabataang lalaki. Sabi ito, magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay, maging tapat ka at taos-puso sa iyong pagtuturo. Tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang mapipintas dito, upang mga sumasalungat sa atin ay mapahiya, dahil wala silang masabing masama laban sa atin. So, tinutukoy rin dito si Titus bilang isang leader, no, kabataang lalaki, at yung dahilan para yung dahilan kaya dapat niyang gawin ito ay sabi dun sa bandang dulo ng verse 8, upang ang mga sumasalangat sa atin ay mapahiya, dahil wala silang masabing masama sa atin. Kung tayo ay mamumuhay ng tapat, no, at kalugod-lugod sa Panginoon bilang mga anak niya, walang masasabing masama sa atin ng tao. Ngayon, pastor, gano'n naman ang pamumuhay ko, may nasasabi pa rin sa akin, hayaan nyo na lang po.
Ang mahalaga, nakikita ang Panginoon. Ang humahatol ang Panginoon. Siya lang ang dapat humatol. Kaya pag hinatulan ka ng iyong kapwa, huwag niyo nalang pansinin. Ang mahalaga, alam natin ang katotohanan na kilos tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. No, kung may masabi ang kapwa sa atin na masama, mas mabuti nakikita ng Panginoon kung ano yung katotohanan. Ngayon, pansinin po natin ito. Kapag yung isang kabataan, no, sinermonan yung nakakatanda, ano yung magiging ano? Ngari ko correct nyo, lola, mali yan, dapat ganito yung gawin nyo. O nanay, dapat hindi ganyan yung gagawin nyo. O tay, mali yung kilos nyo, dapat ganito yung gagawin. Ano yung magiging feeling ng ng isang nakakatanda? Nasesermonan siya ng isang kabataan. Sasabihan siya na ayusin yung kilos. Siyempre, madalas, no? Nako, utoy, bago pa man pumunta, alam ko na yan, pabalik na ako. Ganun palagi naririnig natin. At si Titus, na isang kabataang lalaki, magsasalita siya sa lahat ng age bracket. At sasabihin niya, inay, itay, lolo, lola, no, ate, kuya, ayusin natin yung yung kilos natin. Ano kaya yung magiging, siguro kung habang binabasa ito ni Titus, no, yung kanyang sulat na ito, ay kinakabahan na siya. Hindi niya alam rin kung paano niya sasabihin, i-relay yung tinuturo ni Apostol Pablo. So yun. Sunod, sa verse 9, turuan mo rin ang mga alipin. Ngayon, ang tinutukoy naman dito ay yung mga alipin. Ngayon, pagdating sa Biblia, pag sinabi mga alipin, baka sabihin natin na hindi yun applicable sa atin, pero pag sinabi mga alipin, para maging applicable sa atin ngayon, tinutukoy rin dito yung mga nagtatrabaho, yung may mga amo. Ngayon, sabi dito, mga alipin maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito. Wag silang maging palasagot. Sabi doon, maging masunurin sa amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito. Ay talagang masisiyahan nga naman talaga yung mga amo kung makita nila yung mga trabahador na naglilingkod sa kanila ng maayos. Actually nga, nung panahon na ito, dahil sa salita ng Diyos, no, yung mensahe ng Panginoon na lahat ay pantay-pantay sa kanyang paningin, nagkaroon ng misunderstanding ito sa mga alipin at sa mga amo. Kaya nga madalas sa sulat ni Apostol Pablo, no, para sa mga hintil, ay madalas mabanggit yung mga alipin at yung mga amo. Bakit? Dahil yung mga Kristiyanong alipin, ang dinig nila ay pantay-pantay na lahat sa paningin sa Panginoon. Yung nawawalan na sila ng respeto, no? Hindi na nila nire-respeto yung kanilang mga amo, wala nang paggalang dahil inisip nila, ay pantay-pantay naman tayo sa Panginoon, kahit di naman kita sundin, okay lang. Ganun yung nagiging kinalalabasan. Kaya inuulit muli ni Apostol Pablo, bilang mga alipin, kailangan sumunod din tayo sa ating mga amo. Sumunod sa mga amo para matuwa sila, no? Masiyahan sila sa mga ito. At wag din silang palasagot. Wag palasagot. Hindi lang sa kapag kausap mo ng harapan ng iyong ama, kahit sa hindi mo kaharap ang iyong ama, wag kang maglabas ng masasamang pananalita. Dahil pa dito sa verse 10, wag din silang mangupit sa kanilang amo, kundi ipakita nilang sila'y tapat at mapagkakatiwalaan. Number 1 na nagugustuhan ng mga amo sa mga trabahador, yung makakita ng trabahador na tapat at napagkakatiwalaan. Pag nakita ka na tapat at napagkakatiwalaan, yung mga magagandang bagay o yung mga magagandang responsibilidad ay ibibigay sa iyo. Ganoon din tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kung hindi tayo makita ng Panginoon na tapat at napagkakatiwalaan, hindi na rin tayo mapagkatiwalaan ng malalaking bagay. Madalas yung usapan sana sa maliliit na churches sasabihin nakikita ko lang to sa post inanais natin na magkaroon ng malaking church, pero yung sa maliit na church hindi man lang natin mapagbuti.
yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na maliit, hindi pa natin maayos yung kilos natin. Tapos naisin natin na magkaroon ng malaking church. Ang Panginoon, hindi siya nagbibigay ng malaking responsibilidad dun sa mga hindi naman tapat na naglilingkod. Nagbibigay siya ng malaking responsibilidad dun sa mga talagang napagkakatiwalaan. Kaya maging tapat, mapaliit man o malaki, sa paglilingkod sa Panginoon. Sunod, nang sa ganoon mapakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng itinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Sa ganoong paraan, anong oras na po? Sa ganoong paraan, yung pagkilos ng mabuti o pagkilos ng natunay na mga Kristiyano, sa ganoong paraan, makikita yung ganda ng itinuturo, yung ganda ng salita ng Diyos. Na kahit wala silang sinasabi, makita lang sa kanilang pamumuhay. No? Maraming mahihikayat na lumapit sa Panginoon. At alam natin yan, madalas rin yan mabanggit dito sa mga morning devotions. Na kahit wala kang sinasabing verse, no? At yun nga naman talaga yung katotohanan eh. No? Yung ating buhay, no? Sa mga kapitbahay, no? sa ating mga Kristiyano, yung ating buhay, pag nakita yan ng mga kapitbahay, para yung mga Biblia, no? Na pag nakita mong mabuti, no? Minsan nasusunod na rin nila, ginagaya na rin nila. At yung ating buhay talaga, yung nagiging patuloy na talagang totoo yung salita ng Diyos na pinapangaral sa atin. Na kahit magugulat ka na lang minsan kapag ikaw ay namuhay ng tapat at kilugod-lugod sa Panginoon, magugulat ka na lang minsan, may lalapit sa iyo at sasabihin, Brad, sister, parang ibang-iba ka talaga, parang iba yung pagkilos ha. Sama naman ako sa church niyo. At madalas may mga nahihikayat talaga na ganyan na dahil sa pagbabago ng buhay, pagkilos ng bilang isang tunay na Kristiyano, mas maraming nahihikayat. Yun pa nga yung mas effective. Noon, ang pangangaral ng salita noon, mas pinafront yung impyerno. Pero yung makita ng tao, yung epekto ng salita ng Diyos, yun ang mas nakakahikayat. Yung makita nila meron talagang pagbabago. Totoo pala talaga. Buhay pala talaga yung salita ng Diyos. Kaya yun yung mga tatlong dahilan, no? Nabasa natin yung unang dahilan, upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos. Pangalawa, upang hindi sila mapahiya sa lahat ng sumasalungat sa kanila. Pangatlo, nang sa ganoon mapakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ang ating tinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Yun yung mga dahilan. No, tama po, action speaks louder than words. Yun yung mga dahilan yun yung mga dahilan na kaya dapat nilang sundin yung mga utos na ito. Yung kailangan nilang ayusin yung kanilang pagkilos, yung kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Anong oras na po ba? Lapit na matapos. Ngayon, kung mayroong magsasabi ito, pastor, hindi ko po kaya yan eh. Ito na talaga ako, ito na yung aking pag-uugali eh. Talagang chismosa ako. Talagang tamad po ako. Talagang hindi ako marunong magpasya naman kung ano nararapat. Talagang pasaway ako, pastor. Gano'n na talaga ako eh. Marami na rin akong Kristiyano nakitang ganyan. Na sinasabi na, pastor, ganito na talaga yung ugali ko. Hindi ko na kayang mabago eh. No. Kaya nga, sinunod ni Apostol Pablo yung verse 11 to 12. Sabi dito, sapagkat ang biyaya ng Diyos sa nagbibigay ng kaligtasan ay inihiyag na sa lahat ng tao. Yung tinutukoy dito, yung biyaya ng Diyos ha. No? Nakakilala tayo sa Panginoon, sumasagana na yung biyaya ng Diyos sa atin. Alam po natin yan. Verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Yung biyaya ng Diyos na sumasagana sa atin simula nung nakakilala tayo sa Panginoon, yung nagtuturo sa atin na talikuran yung mga masasamang talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. At sabi pa doon, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa tulong at biyaya ng Diyos, makakapamuhay ka ng matuwid at makadiyos. May iwasan mo din yung paggawa ng masama.
Maganda nga yung yung translation nito sa English eh. Ayan nyo pong hanapin ko. Sa ano ba hanapin? Maganda yung translation nito sa English eh. Sabi dito. Basahin na lang natin sa sa 11 to 12. Sabi dito. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us, verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. No, it teaches us to say no. Tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na humindi, tanggihan yung layo ng sanlibutan, no? Yung pagiging hindi makadiyos. At tinuturuan tayo nito na mamuhay, no, na to live a self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kaya kung sasabihin natin, Pastor, hindi ko kayang gawin yan, ganito talaga ugali, o no. Lalo na kung i-declare mo na ikaw ay tunay na Kristiyano, nasa sa iyo ang biyaya ng Diyos. Sumasagana yung biyaya ng Diyos sa atin. Araw-araw, bago pa nga. At yun yung tutulong sa atin para makapamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, para maiwasan yung kasamaan, yung paggawa ng mali, yung pagiging makamundo. Kaya, ito, madalas ko itong sabihin, wala tayong maidadahilan. Wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Ang masaya pa nga niyan, God has given us all the things that we need to live upright life. Binigay na ng Panginoon yung lahat ng kailangan natin para makapamuhay ng kalugod-lugod sa kanyang harapan. Binigay na ng Panginoon yung lahat ng kailangan natin para makaiwas sa kasalanan. Kaya wala tayong maidadahilan. Kung sinasabi mo sa iyong sarili na nabibigo ka sa paggawa ng mabuti, ikaw na lang ang may problema doon. O baka hindi ka naman talaga tunay na Kristiyano at gusto mo pang magpaalipin sa kasamaan. Dito na po muna tayo puputol, mga kapatid, no? Kasi overtime na, pagpapatuloy natin yan, we will tututukan natin yung verse 12 na ito, no, sa mga susunod na araw. Pero tandaan po natin, mga kapatid, kung meron tayong matututunan ngayon, no, yung biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ang tutulong sa atin na makaiwas sa kasamaan at gumawa ng kabutihan. Wala tayong maidadahilan, mga kapatid, wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Binigay ng Panginoon ang lahat para makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Tayong lahat ay manalangin. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa umagang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Na maintindihan at maunawa ng inyong salita. Nang sa ganon, ay makapamuhay kami ng matuwid at kalugod-lugod sa inyo. At maiwas namin ang lahat ng paggawa ng kasamaan. Naway sumagana ang biyaya ninyo, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Natutulong sa amin upang makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Nakita niyo ang struggles ng bawat isa. Marahil ang iba rito ay gustong hindi makalaya sa paggawa ng mali. Nahihirapan dahil sa kanilang sarili, hindi mapigilan ng sarili. Pero nagnanasa na magbago. Ipaunawa niyo sa kanila, Panginoon, na ang inyong biyaya ang tutulong sa kanila. Hindi sa sariling lakas, kundi sa inyong kapangyarihan, sa inyong biyaya. Matutulungan kami na makaalis sa kasalanan. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Naway sumagana ito sa aming buhay at makita, Panginoon, sa aming pamumuhay. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo lang binabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Lagi nating i-share yung mga devotion na ito upang maipamahagi yung salita ng Diyos sa lahat. God bless po sa bawat isa. Binabati ko ang lahat ng mga nanonood sa Taiwan, sa ibang panig ng mundo, no, na mga ngayon na nasa madaling araw o gabing-gabi na nanonood ng live devotion. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nakita ng Diyos ang inyong pagsasakripisyo. Ganon din naman sa mga gumigising ng madaling araw ng alas 5 para mag-aral ng salita ng Diyos. Nakikita po yan ng Panginoon. Ang Panginoon po ang magpapala sa atin. God bless po sa bawat isa. To God be the glory. God bless po.